Hey Diva, nasa double deck tayo again. Hindi mo kita yung aking board dito sa taas na karton. Yes. Probably rinig nyo yung electric fan, pero that's fine. Lagi nyo naman rinig yung electric fan ko. Anyway, I just had a great day today. Tiring day, mind you. Pero I just wanna lang ako, nakita ko lang ulit today yung mga early uga ko in life. Early uga ko in life. Ano ba yung mga natutunan ko sa mga iilang film people na ano ko. Iba yung uga, iba rin yung bubog. Bubog is your hurt. Yeah, tama ba ako? Tama ba ako? Pero nakita ko lang yung mga yung mga early uga ko in life kasi today ay ang General Assembly ng Communication Society sa Adamson. So parang lahat kami mga com students doon, and mga like ang ingay namin, tapos yung GA namin, parang nasakto pa sa wash day. Period, wala kailangan mag-uniform. So, sabi, talagang in-announce sa amin na parang, guys, we all need to dress to impress. Dress to impress tayo, okay? Period. So, lahat ng everyone turned wow. Everyone turned their pussy up. They turned it up. Sobrang wow. Ang dami ng mga tao, mga nakaporma yung mga tao. Siyempre, morma rin ako konti. You know, ang porma ko, it's basically an outfit repeat na gusto-gusto ko from before. I went with a guy friend to watch a film. Yeah. With the same outfit. Yeah, denim jeans, button up na hindi long sleeve, tapos yung red kong necktie. Corpo type. Pogi lang. Yeah, and I feel so puggy today. Anyway, tapos yun. 6% na lang ako. Nakita ko lang yung mga early uga ko. What do you mean? So, bali, nandun sa GA na yun, dun pala other than the performances and then the awarding of like certificates or like awards for yung parang mga matataas yung jiwa, ganyan-ganyan. Nag-talk rin yung mga orgs under the communication department. Ayan. So, nakita ko doon, tapos parang may 4 orgs pala sa Adams. So, like, kanina ko lang sila na-meet. Like, really? Like, na-know sa parang, ito pala yung mga orgs na pwede kong salihan or something, ganyan. So, we have like, comsoc talaga, ganyan. Tapos, may comsine, ganun. Tapos, parang may com-act ba yun? Or something? Basta mga actors sila and dancers and like, singers and everything, ganyan. And com-queens. Tapos, parang, wow, meron na parang mga kings, may mga drag queens na, and I would like to pause it, a suggestion. Dapat like parang drag artists, I believe. Like, hindi lang dapat siya like com queens. Pero like femme queens sila na like go for it. Like, give natin yan sa kanila. Pero mali mo may gusto sumali na drag king. Right? Am I right or am I wrong? Anyway. Wow. Like, sobrang fun lang nun. May com queens na. And I believe, dapat talaga parang I wanna be a drag king. Where do I go? You know? So parang, I don't know. Com Drag Artist Circle. Haba? Comdac? Drag Artist Circle. Ay! I need 10% pag kinuha niya. Anyway, lalang. So nakita ko lang ulit. And also Falcon Radio, period. Okay. So parang, nakita ko lang yung mga pinagagagawa nila sa life. Tapos parang nauga lang ako ulit. Kasi parang, wow, ito pala yung mga orgs na pwede ko salihan as a communication student. So parang, wow, ang ganda. Syempre, the first thing that caught my eye was Comsine. You already know me with my film stuff. And then, after the thing, no medyo umahaba na, nung tapos na yung Comsine, ganyan. Biglang Falcon Radio na, and they're 15 years na daw pala, something na ganyan. Tapos parang, mamaya tayo sa Falcon Radio. Pero first, Comsine. Basically, this video is about me and my mga previous uga. Kasi yung dating uga ko rin talaga, na parang gusto like talagang gawin. I had like a graphic. Ubo lang ako. Nangato yung throat ko doon. Sorry. Yeah. Ang early uga ko ba? Actually, film siya first. I just want to share to you my passions. Okay, film siya before. Tapos nung nag-senior high school, I think parang not like
I wanna be like, I wanna be not like other girls. And fun fact, yun din yung pinanggalingan ng Your Lolo Gab, basically. Wait, let's talk about Your Lolo Gab first. Bawsi, nagiging dog show diva sa talaga to. Like, everywhere, all at once. Lahat to napupunta kung saan. Yeah. Pero like, brief lang, bakit siya Your Lolo Gab? Because nung junior high school ako, I have no personality at gusto ko mag-stand out. Joke lang, may personality naman ako. Pero, wow, fresh ang pag-uukay. Na during that time, it's like ang daming mga people na parang medyo burgess siya. Ganyan kasi kababalik ko rin lang ng private school. Graduate ako ng junior high, grade 6 ng grade school sa Pinada Elementary School. May alma mater, period. Public school. Tapos nakabalik ako kasi before private school talaga kami. Bumalik ko ng private school for junior high school. Tapos parang, wow, mas burgess siya mga people here. So, okay, fast fashion and stuff. Okay, period, go. Eh, medyo nagbo-boom. Medyo parang yun yung early days ng parang pag thrift is cool. Nag-astig ang pag-uukay. Okay, so parang nag-try ko mag-ukay. Alam mo, may try ukay. Period. Okay, nagustuhan niya. Boom, ginawa niya agad personality. Kasi I wanna stand out. So sabi niya, alam mo, I feel like a lolo in this. Your Lolo Gab. There you go. Doon siya na po. Don't ask me again. Bakit Your Lolo Gab? Watch this video. Anyway, yeah, basically that is it kung paano siya naging Your Lolo Gab. That was it. But also, yeah, basically yun na siya. Gusto ko lang gawing personality. Ginawa niya personality for a bit. Ang kanyang pag-uukay. Period. Tapos yung anong tawag doon? Symmetry? Ratio? Nung aking pananamit na parang this is like the silhouette, the anong tawag doon? Basta yung mas mahaba yung legs tapos yung sa katak in and everything. Proportions. Ratio. Proportions ng ka para medyo. Oh! I think he really wanna be like a Conan Gray type beats. Something like that. So like, yun siguro talaga. Yeah. Anyway, going back to uga number 1. Kasi my friends, or like parang medyo narinig ko na yung mga tao, like wanna do like animation and film, no, mga early elementary, ganyan. Mga pag-graduate na ganyan. Omega 1% ako. Let me change the battery real quick, period. Hold. Please hold. Anyway, as I was saying, medyo change lock tayo a bit. Medyo change angle tayo na a bit kasi kailangan ko sumaksak ng sa charger. Anyway, where was I? Nandun ako sa okay, sa parang film sila, tas mga anime mga person sila, ganyan. Parang, I wanna be not like other girls. So, I'm gonna do graphic design. Specifically, identity design. I mean, looking back, gusto ko pa rin naman talaga siya. I think, I believe like nandun pa rin siya sa akin right now. And hindi siya fad. Hindi lang siya like a face for me. Kasi every time like I wanna, kaya nagustuhan ko mag-branding talaga eh. Kasi doon ko talaga pinactice yung sarili ko. I wanna build an identity for a brand. From their letterheads, hanggang sa logo. Starting from the logo itself. Logo, tapos hanggang sa letterheads sila, hanggang sa packaging, sa kanilang company colors, to their, invitations, to their envelopes and merch, ganyan. So parang it's a whole identity talaga. Identity design is so vast at sobrang broad niya na thing. And then sa loob pa nun parang may mga things where like their posters and everything ganyan. Basta the identity of the said brand. Yun yung nagustuhan ko talagang gawin. Gumawa pa ako noon na parang aking playground pa, parang visual diary or like parang work, like parang sample work ko. If you go to Instagram at sa Facebook at nandun pa siya at welcome, pero yung W niya, welcome is double U. So like UUELCOME, welcome. Check siya, I think nandun pa rin siya. Buhay pa rin talaga siya. I mean, patay na siya. Pero hindi, patay na siya pero nandun pa rin siya. It's still up, you know? And dun ko talaga like binuhos yung lahat ng mga pinagagawa ko. I try to design a single day. Like a small, simple thing lang. Like, kunwari, nakita ko may one post ako doon. Parang doon ko lang talaga siya tinitrain. Doon ko lang pinapractice yung sarili ko getting to know with
the software na ginagamit ko, and mas nagiging komportable sa paggamit ng mga software na to, ganyan, and then trying out yung mga ideas. Basically, tapos kung babalik ka rin sa YouTube ko dito, doon ko, nung ginawa ko na siyang parang mini show, na parang, okay, I made posters or I made something creative, ganyan. Tapos gusto ko ngayon yung process, at ginawa ko siyang video para share ko yung thought process ko, ganyan. Doon naman nanggaling si Design Copycat, na makikita mo pa rin yung ilan, or like baka isa nga lang natin yan dito sa YouTube. So, look it up as well dito sa channel ko. Nandyan pa yan ata. Yeah, nandyan pa yan for sure. Design Copycat, kasi basically yun yung welcome. Basically yung mga nakikita kong designs, basically kinokopya ko siya and tinatry ko i-apply yung technique na ginamit, or yung parang amazing na idea na doon, yung parang, or yung texture na ginamit niya, or kung paano siya nag-overlay ng something ganyan, tapos ginamit niya yung stroke, ganyan, i-apply ko siya to the imaginary brand na ginawa ko, which is Welcome. Basically yun yung niya. Sobrang, looking back actually, ang galing ng practice na yun. Ang dami ko natutunan sa practice na yun. And then, fun fact, may isa doon, I think isa sa mga earliest kung kinopyahan to apply yung welcome na logo ko, and like yung logo type, and like logo mark, kung sa ko in-apply yung technique na yun, is I Got Colors. Mapapansin nyo doon, may isa akong doon na mukhang I Got Colors. And full circle mo, may, kasi parang, we're friends with Kuya, sino to? Kuya James, hello? And nagtuturo tayo sa I Got Colors, sa Color Studios. Crazy. Wow, napa-reflect lang talaga. Anyway, so yun ako buong senior high ko. Yeah. So sa senior high, yeah, I'm not like other girls. I want to be like a graphic designer. I'm like senior high, I'm like grade 11, grade 10, grade 9, pero I have a portfolio. Like, keep up, step your pussy up, you know? So, nandun ako, parang I don't want to be like other girls. And yeah, ang galing no, ang galing mo nung period ka doon. Pangit ka lang ang motivations natin, honey. Hindi. Yung specific motivation lang na yon. Pero I think the whole thing, I would say like 10% lang naman yun ang motivation ko. I don't want to be like other girls. Or 5%, actually. Anyway, medyo obobs tayo nun. Bata pa tayo. Tapos, nung graduate ako ng senior high, parang na-fall in love ako ulit to like films. I think nanggaling talaga siya sa anime. Nung nag-anime ako before. Yeah, anime. Talaga siya nanggaling. Tapos, films. Tapos doon ko na-discover yung parang elevated horror, when in fact wala naman talaga like elevated horror. You know? If you think about it, it's a topic for another day. And I won't speak on that. Search nyo na lang sa YouTube dito. There is no such thing as like elevated horror. Yun, maganda yung video essay na yun na pinanood ko kagabi. Yeah. So parang natipuhan ko na, nakahanap ko na yung taste ko in films. Gusto ko yung parang medyo mindfuck, medyo mind-boggling, Black Mirror type beats. Yung mga ganun eksenahan na parang sobrang political, sobrang wow, at sobrang wala sa mainstream. Again, not like other girls. Yeah. Very Cinemalaya type no mga times na mga hindi ko pa talaga alam yung Cinemalaya. Hindi ko pa kilala mga Martika Escobar type ideas, mga Metro Maria type ideas, mga ganyan. Yeah. So, nandun ako. So, parang, wow, film, ganyan. Parang gusto ko talaga gumawa nun eh. Tapos, sa first year, pandemic, nakagawa kami ng music video. Tapos, parang ako yung, basically, would I say na ako yung nag-direct talaga the whole thing? I would say, malaki yung part ko dun sa thing. I think hindi mo ako yung nag-edit. Basically, parang ako nga rin yung nag-direct. Ba, na parang ako pa yung nagsisend sa kadalang hirap mag-shoot ng mga time na yun. Kailangan nag-shoot pa ako ng like shooting guides for my team, for my group, na parang okay, ito yung angulo mo, dapat mataas siyang ganito, tapos ito yung gagawin mo, pang. So, in-edit ko pa bawat isa yung editing guide, like shooting guide na yun, tapos sinend ko sa bawat isa sa kanila. Ganyan. Wow, sobrang sipag nung freshman Gab. Wow.
Anyway, at saka sobrang galing talaga namin sa COC. Period. Tapos, wow. Tapos boom, second year comes around, and sa second year, boom, doon na talaga nakagaroon ng experience ba na bumuo na talaga ng gawa ng film. First ever director ko in this life is Vanessa. Vanessa Liera. I love direct Vanessa. Siya ang unang director ko in this life. Tapos doon ako natuto mag-dope sheet. Doon ako natuto like ganito pala ang proseso ng online at offline edit. Ito pala ang color grading at like color correcting. At ito pala ang ganito pala sa shoot. Magla-lock and shoot kayo sa Marikina. Tapos magigising kayo ng sobrang aga. Tapos sleep over kayo basically dun sa kung sa shoot location ninyo. Mga ganang eksanahan, sobrang wow. Ang film na ginawa namin nun, titled like Brush Identities by director Vanessa Liera. Period. I love her. Yeah. Dami kong sobrang wow, namulat talaga ako doon na, ganito pala siya. Wow, and I wanna do this more. So after ng year na yon, I tried going back sa school ng third year. So nagtry ako ng PhilAc, register ako for PhilAc, Film Aficionado Circle ng PUP. And then dito ako tumagal for like probably like 2 weeks. Yeah. Parang nakamiss ako ng isa. Kasi gusto ko pag nag-org ako, I wanna be there. Alam mo yun? At dahil love ko rin naman talaga si film, I want to see myself there. Pero during this time, medyo peak. Over naman. So, nag-peak na ba ako sa Probably. I don't know. So, medyo tight ang schedule natin dito sa UPeeps. Yeah, kasi nagtuturo na tayo doon, nagko-coach na rin tayo doon sa mga bata, tapos nagko-compete at bumubuo ng pyesa para sa adult team. Tapos, parte rin ako ng mega crew team. Ang dami nangyayari sa UPeeps nung mga kapanahunan na yun. Tapos, nag-gigs pa siya. Ganyan. So, dahil doon, napa-exit ako kasi ayaw ko rin naman na nakikita ko na kaagad yung sarili ko na hindi ako makakapag-commit dito. Kahit na gustong-gusto ko to. Alam ko magiging burden lang ako. So, in like 2 weeks, after 2 weeks, I missed one event nila kaagad. Tapos nakita ko agad yung next event kaagad nila. Alam kong wala ulit ako dun dahil may big thing kaming ginagawa ata sa UPeeps during that time. Or pinaghahandaan. Probably that's HHI or probably concert yun. I don't know who peep ata yun. So, sabi ko, bye-bye PhilAc. So nag-send ako kagad sa mga kilala ko sa PhilAc. Sabi ko, huy, pwede ba pa-exit muna ako dyan? Mag-e-exit na ako formally kasi ayoko rin tong ginagawa ko na ganito sa inyo kasi unfair din to sa inyo. Tsaka, ayoko rin to for myself. Kasi gusto ko talaga ng film at gusto ko mag-film. Fun fact, muntikan na rin ako mag-UP Street. Nung time na OBOBS pa ako at bago pa ako sa new peeps pa lang ata ako at bago pa lang ata ako sa UPeeps. At hindi ko alam, big deal pala yun na mag-try out for VAA sa UPSDC. So ayun, I want to go to UPSDC para makapasok sa UP at mag-shift to like film. Yeah, pumasok pa yung lawak ko, sorry. Yun talaga ang goal. Yun ang goal niya ba? So, ayan. So, nasa na tayo? Basically, sinasabi ko na sa inyo na gusto ko talaga ng film. Tapos, nauga ulit ako kanina. Kasi, wow, Komsine, ganyan. Tapos, parang, talks about like, Direct Rod Sing and Dreamboy and yung mga shorts na ginagawa nila. I mean, I wanna be part of that. Ano mo yun? Kung hindi lang ako sobrang busy at hindi ko rin like trabaho, si dance at make marami pa tayong time, I would turn up my thing sa isang film org. Like for reals. Kasi I really like doing films. I like editing. I like filming. I like producing stuff. I like storytelling. I like writing. Mga ganyan. Basically, yung mga ideya na nakukuha ko sa design copycat, sa welcome na ina-apply ko, I wanna see that in a film. So, yun siya. So, yun. So, sa film siya, yun lang, nagawa ko kanina, parang, wow, that should be me. Over.
that could have been me, alam mo yun, kung wala lang ako AUDC Street, which I'm very thankful for, kasi I am a scholar because of them, at gusto ko rin naman ang pagiging AUDC, like hello, at ang saya kayong sumayaw sa AUDC. Sorry. Sobrang saya rin naman sa dance org, as in like for real, pero if I could split myself into 3 people, 1 AUDC, number 2, Comcine, because of the film. The third one is yung isa ko pang uga, na nung nakita ko siya, hindi ko talaga, ini-entertain ko lang siya sa brain ko, na parang, ay, alam ko kaya kong gawin yan eh. Fun yan eh. Alam ko I have the voice for it. I have the personality for it. You know? Falcon Radio. That's gonna be Gab Campus number 3. Falcon Radio, sobrang wild card. Over naman sa sobrang wild card, hindi naman. Kasi parang ang fun rin kayo. I think I can be like a student jock. I think I can do that. I think I can be a jock. Totoo talaga yun. Play, ganyan, music. Ow! Tapos, you know me with my lip syncs, babe. Alam mo yung, tangent lang ulit, bago pa mawala sa utak ko. Nakakapag lip sync na ako sa TikTok. Why? Komportable na ako doon at alam kong fun siya. Kasi lumaki ako sa era ng TikTok na parang yung mga nagli-lip sync ay parang lumalaki sa TikTok at nagkakaroon ng sobrang lalaking mga plataforma to the point na dapat yung lip sync ko dapat ganun rin. At dapat sobrang sarap ko doon at sobrang I do the things and sobrang entertaining ng lip sync ko to the point na kaya ko rin mag-amass ng sobrang daming followers at makabuo ng empire basically with my social media. So parang yun siya. Kasi you have people like Charlie D'Amelio nung mga time na yun. Tapos parang, wow, they do dances like this, ganyan, boom, and then doing lip syncs and stuff. And then boom, millions of followers. So yun yung parang naging ako. So parang, pag ako nag-lip sync, sino ako? Si Dixie D'Amelio or like si Charlie D'Amelio or like yung mga local TikTok stars natin during the time. Parang, alam mo, hindi talaga mag-lip sync ka lang dyan kasi you like the song. That's it. At naging komportable na ako doon recently. At alam mo pa nahihil nun? My Dub Smash. My Musical.ly. Kasi again, sino lumakas sa Dub Smash? Yaya Dub. Dapat kasing galing ka ni Yaya Dub mag-dub. Yeah. Musical.ly, sino mga lumaki doon? Baby Ariel. Sino pa? I mean, hindi ko naman sa like fina-follow. Nakikita ko lang parang, tapos laki ng platforms nito and they get brand deals and everything. So, dapat, pag nag-lip sync ka, ganun ang kalibre. Ganun ang patutunguhan. Dapat seryoso at dapat sobrang creative at sobrang entertaining at it takes, tinetrain talaga yun. You have to have a certain je ne sais quoi. Guys, it's 2 a.m. Hindi ko alam kung saan nanggagaling itong mga ideas ito. Pero you have that it factor para, kasi if you do this, dapat maabot mo rin sila. And no, 23-year-old Gab says no. Hindi yun talaga ganun. So, ayun, kakapag talk siya ng ganito, ganyan, nagko-content siya ng ganyan, sa isang panel talk screen, ganyan. Alam mo, kaya ko mag-student jock. Alam mo, kung hindi lang yung radio yung pinaka-hate, over naman sa pinaka-hate, hindi ko favorite sa like sabihin natin broadcast communication. You have TV, you have film, and you have radio. Bottom queen kasi talaga si radio for me eh. And then film is at the top. Siya ang aking winner for this season. So, doon tayo, you know. So, hindi ko masyado in-entertain si radio, you know. Pero nung nakita ko yung Falcon Radio kanino, 15 years na sila. Tapos, ito yung mga programs sila. Nag-a-advise sila, may programs sila parang mga advice. Tapos parang nag-share sila ng information, ganyan. Tapos nagpe-play sila ng mga tugtugan ng mga nire-recommend or playlist ni classmate, type beat na ganyan. Tapos meron silang sariling radio station. Sa may parang garden effect niya sa may adu. Or parang like, basta ganun, may area sila doon. Tapos, oo nga, meron silang parang speaker na ganun. I see myself doing that. Fantasy ko rin yun, ate. Fantasy ko rin yung ganun. So parang, wow.
Wow, and then sinabi rin nila na para may bubuhayin sila, bubuhayin natin ang Spotify ni Falcon Radio. Period. You're coming for my gig. Nauna ako mag-podcast sa inyo, eme. Anyway, I mean, sabi na nila parang gagawa doon sila ng podcast, kaya Falcon Radio podcast. Period! I've been doing that, babes! Look at Lola Loves You! Look at may 20 pa si Gab. May 20 si Gab. Look at that! I've been doing this! Babes, I can do this! So, nauga ako doon. sorry. Nauga ako doon. So, parang, wow, I can do that. Tapos yung nakikita mo pang lives minsan ng mga student jocks from like UP. Tapos nagdi-DJ sa Monster Radio. Monster RX Monster something. You're listening to the Monster. Something like that. I can do that, babes. Kaya ko yan eh. Parang gusto kong bilong. So yun lang, nagagalan talaga ako. Na medyo nagagawa rin naman natin through our hosting shtick. You know? And sobrang fun lang. I just want to dedicate this episode, this video para sa mga totga ko. Totga na para bang hindi naman natin pwede pa rin natin entertain yun. Siguro in some other stage in my life. Alam mo yon, hindi ko sinasara yung sarili ko sa mga yon. You know, Gab is a creative. Gab is an evolutionary? An innovator. A visionary. Ayan, period. Very, basta ganun. Sige. Dami na naman sinabi. Yeah, ang saya lang to see other fellow comm students excelling in whatever comm thing they do. Kasi my comm thing is hindi org. Ang comm thing ko is ito sa atin. Itong nalalaman nyo na hindi nila knows. Some of them may know na pero ito ang comm ko. Content creation, Sampayan Talks, yung podcast ko before, itong YouTube natin. Sobrang fun lang. Yeah. And I wish in some other stage in my life matungtong rin natin yun, or like parang ma-infiltrate natin yung mga industriya nyo kahit sumasayaw tayo, alam mo yun, at yun yung naging, diba? Sobrang Gemini, ang dami kong gustong gawin. Such a multi-hyphenate, such a pillar. Wala akong pupuntahan doon. Bakit ko sinabi pillar? Pillar ba ako ng industriya? Maybe. You have to be attention hinged. Yes, I am. Actually, I am integral to the culture. I am that person. I am that, and I have that, like that importance. Yes, I acknowledge that. Yeah, thank you. Normal day. Normal day. You have to be attention hinged. Anyway, that is for this video. Sana may napulit kayo sa video nito, and I just want to ask you, maybe sound off in the comments. Ano yung mga ganun nyo? May mga parang past like passions ba kayo? Ganyan na pinagagawa nyo before na talagang pinagtuunan nyo ng oras at panahon. Tapos hinasa nyo talaga yung self doon na medyo hindi nyo na siya nagagawa now, or parang a thing, or like a field, a hobby, a thing you could have entertained more in your life, at parang mas pinasok mo siya, mas in-explore mo siya sa sarili mo, para sa sarili mo, na if given the chance, you would still explore it. Yeah? I think maraming makaka-relate sa mga bagay na ganito. At iba-iba yung mga ganun natin. Yeah? And ang manifestation for this video would be, I hope we get to explore yung mga bagay pa yun that piques our interest. Piqued our interest before, maybe not now, or even now, okay rin lang yun. And sana mabalikan natin siya at ma-explore natin yun for ourselves. Not to necessarily to make a career out of it, or to anything, like really, no motive, no parang, no ulterior motive, no agenda other than just to explore it for ourselves, for our enrichment, at kung ano man matutunan natin with that craft or whatever that for you is.
I love you so much. I'm gonna sleep na. May flight pa ako tonight. And may pasok pa ako. I love you. Yes, I'm gonna sleep. Good night.